Ika-12 kabanata. Isang mahinang tapik ang gumising sa akin. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako sa sobrang pag-iisip. Nakalimutan ko ding i-text si Agnes. Nasa isla na tayo ineng, ikaw na lang ang naiwan, aniya, magsasalita sana ito ngunit natigilan nang makita niya kung sino ako. Oh, anak pala ta ni Andrew, komento niya sa kamalungkot na tumingin sa akin. Alam mo proud na proud yung tatay mo sayo. Kaibigan ko ang tatay mo, dati ko siyang kasama sa pangingisda. Mabuting kaibigan, tsaka hindi pa made mo. Sayang lan, nakikiramay ako sa pamilya nyo. Kunot-nuo akong tumingin sa konduktor. Anong nakikiramay ang sinasabi nito? Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Kuyum ang mga daliri na pighil ang sariling umiyak. Hindi, mali ang narinig ko, nagkakamali lang siya. Hindi si tatay ang Andrew na tinutukoy niya. Ha? Hindi mo ba alam ang nangyari sa tatay mo? Naguguluhan din ang mukha niyang balik tanong sa akin. Sunod-sunod akong umiling sa kanya. Halos hindi ko na makita ang mukha niya dahil sa mga luhang namumuo sa aking mata. Nanginginig na ang labi ko. Sa pagpigil sa sariling humagulaw. Walang nangyari sa tatay ko. Agkakamali po kayo. Bawiin niyo po ang sinabi niyo. Manong, tuloy. Ihatid mo itong anak ni Andrew sa bahay nila. Naku pasen isa ka na ineng, hindi ko alam na hindi pa pala nila sinabi sayo. Sige na ako nang bahala sa pamsahay mo, bumaba ka na. Tuloy, bilisan mo. Hindi ko na alam paano ako nakababa saya nakasakay sa tricycle papunta sa amin. Ni hindi ko nga alam kung naisakay ba sa tricycle ang mga bagahe ko. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay makauwi, ako makita si nanay sa katatay na naghihintay sa akin. Ang pangit naman kasing magbiro ni Manong. Paanong may mangyari kay tatay na ang lakas-lakas ng tatay ko? Saka nag-promise siya sa akin na siya ang last dance ko bukas. Tatagan mo ang loob mo Mara, ngayon kakailangan ng nanay mo. I heard it loud and clear kahit pamaingay ang andar ng sasakyan niya, pero hindi ako pwedeng maniwala sa kanila. Ang dry ng humor ni Puloy para ding si Manong konduktor. Hindi man lang marunong maghanap ng magandang biro. Ano ta ay sa prank? Nakikiramay ako sa pamilya niyo Mara. Tama na Puloy, isa ka pa. Hindi ka nakakatawa. Bantay ka marinig ka ni tatay mapapag-alitan ka noon, sabi ko pilit pinapagaan ang loob. Kayo talaga ang pangit niyong kabonding, hindi magandang biro yan ah. Isusumbong ko talaga kayo kay tatay. Pagod na nga ako sa biyahe, ganyan pa ang bungad niyo sa akin. Mabuti hindi na ito nagsalita pa. Tahimik akong bumaba sa tricycle niya. May lalakarin pa papasok, hindi na kayang ipasok ang tricycle niya dahil may mga sasakyang nakaharang. Malayo pa lang pansin ko na madaming tao sa labas. May naglalagay na malaking tolda. Napangiti ako, sobrang excited naman ni nanay sa katatay para sa debut ko. Talagang pinaghandaan ah. Akala ko ba doon sa likod ang party? Siguro para ito sa ibang bisita, baka doon sa tabing dagat magsiset up ang banda na kinuha ni tatay. Sa bagay masaya nga mag-party-party doon. Nanay, tatay, andito na po ako. Malayo pa lang ay tawag ko na. Usually, sa tuwing dumarating ako, nakaabang na si nanay sa katatay sa akin. Lagi silang excited na makikita ang tabanchingching nilang anak. Excited pa naman akong ipakita kay tatay ang transformation ko, pero for sure sesermonan ako nun, ayaw nun niyang ginugutom ko ang sarili eh. Nay, nabitin ang sasabihin ko nang biglang lumabas ang luhaang kong ina. Magaang kanyang mga mata na halos hindi niya na maidilat. Malungkot na miserable ang mukha, malayong malayo sa nanay na samsalubong sa akin. Lumagpas ang tingin ko sa likod niya, hinahanap ng mga mata ko si tatay pero wala siya doon. Iba ang nakita ko sa likuran ni nanay, maliwanag na ilaw, mga bulaklak. Nay, si tatay po. Tanong ko, pilit pinapatapang ang sarili pero nanginginig na ang labi ko, isa-isa nang nangingilid ang mga luha ko. No, hindi totoo ang mga nakikita ko, bunga lang ito ng imahinasyon ko. Anden si tatay sa likod, tumutulong para sa paghahanda sa debut ko. May pasalubong po ako sa inyo ni tatay, nay. Saan po ang tatay kong gwapo? Tanong ko ulit, pilit iniiwas ang tingin ko sa bagay nasa likuran niya. Hindi sumagot si nanay pero dahan-dahan itong humakbang palapit sa akin. Sa bawat hakbang na ni nanay ay siya namang paghulog ng mga luha niya. Walang lakas, miserable saka nang hihina.
Luhaan ang maganda niyang mukha sa kayumuyugyog, ang balikat na impit na umiiyak. Hanggang sa hindi ko na nakayanan, sinalubong ko ng mahigpit na yakap si nanay saka, doon na ako humagulal na parang bata. Langga, tayo na lang. It's not true, tell me it's not true. Buhay pa ang tatay ko. Hindi siya ang nasa loob ng kabaong na yan. Hindi. Pakiramdam ko namamanhid ang utak ko, hindi ko na alam ang dapat kong isipin. Biro lang ito diba? Parte lang ito ng surpresa nila para sa akin. Wala na si tatay, langga, halos pabulong nitong sabi pero para itong bomba na pinasabog ang puso ko. Sunod-sunod akong umiling kay nanay. Prank ba to, nay? Hindi pa nakakatuwa. Kung sana nga biro lang anag lahat ng to, anak. Kung sana parte lang ito ng surpresa ng tatay mo, magiging masaya ako pero hindi. Ang sakit-sakit ng puso ko, iniwan na tayo ni tatay. Iniwan niya na tayo. Pakiramdam ko lahat ng sakit ay ibunuhos sa akin. Ano bang naging kasalanan namin? Pinaparusahan kami ng ganito. Bakit ang agang kinuha ang tatay ko? Marami pa kaming plano, hindi ko pa natutupad ang pangarap namin. Tatay ko, hagulhol ko na mas hinigpitan pa ang yakap kay nanay. Pumapadyak-padyak ako baka sakaling magising ko si tatay pero wala. Hindi gumalaw ang kabaong. Hindi bumangon si tatay. Tatay. Nagmamakaawa kong sigaw pero walang sumasagot sa akin. Hindi na ako naririnig ni tatay. Wala na si tatay, langga, iniwan niya tayo. Dama ko ang panginginig ng katawan ni nanay habang sinasabi niya ang mga salitang yun. Ang sakit-sakit, parang piraso ang puso ko. Paano na lang kami ngayon? Paano na kami ni nanay? Si tatay ang lakas naming dalawa, siya ang aming sandigan. Sobrang sakit, Lord. Bakit mo kinuha ang tatay ko? Ibalik mo sa akin ang tatay ko, please lang, maawa ka sa akin. Please, magpapakabait na ako. Hindi na ako maglilihim, promise, ibalik mo lang si tatay, please. I cried hard, looking above, waiting for his mercy. For his miracle. That maybe when he saw me and my crying, he will give life again to my tatay. Pero wala, tuluyan niya nang kinuha ang buhay ng tatay ko. Hindi man lang niya pinaabot sa debo ko. Kahit ilang araw na lang sanang palugit pero wala. Tama na, nak, tama na. Bakit, nanay? Bakit tayo iniwan ni tatay? Ang saya-saya pa natin nung huli tayong nag-usap. Excited pa siya para sa debo ko pero bakit niya tayo iniwan? Hindi sumasagot si nanay, humahagulhol lang din ito kasama ko. Tatayoy. Bakit? Malakas kong hinagpis. Hindi ko kaya, tay. Please, gumising ka. Please, tatay ko, please gumising ka. Tama na, anak, malulungkot si tatay. Naramdaman ko ang mahinang pag-akay sa akin ni nanay papunta sa labaong ni tatay pero akong walang lakas na ihakbang ang mga paa ko. Hindi ko kayang makita si tatay sa loob ng kabaong. Please, gisingin niyo ang tatay ko. Gisingin niyo siya, dalhin natin siya sa doktor, baka kaya pa siyang may salba. Nanay, please, pagmamakaawa ko. Pati ang mga kapitbahay ay umiiyak na rin pala. Walang gumalaw. Ayaw nila akong tulungan kaya lalo lang akong umiyak. Tulungan niyo ako, tulungan niyo kami ni nanay, please, tumawag kayo ng sasakyan. Buhaton niyo si tatay. Maisasalba pa siya, alam ko maisasalba pa, please, nagmamakaawa ako, lumuhad ako para sana may tumulong sa amin, pero malalakas na iyak lang ang aking narinig. Walang ni isa sa kanila ang lumapit. Puro iyak lang ang aking narinig. Kahit ang mga lalaki naming kapitbahay ay hindi rin tumulong. Malungkot lang silang tumingin sa amin ni nanay. Tama na, nak, wala na tayong magagawa. Kinuha na si tatay ng Panginoon. Umiiyak niyang sabi, Tara, lapitan mo si tatay. Kanina ka pa niya hinihintay. Tatayoy. Tatay ko. Malakas kong sigaw, halos humulik na ako sa sahig. Ang sakit, grabeng sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Tama na, nak, langga ko, please, tama na. Malulungkot si tatay kapag malungkot tayong dalawa. Please, wag ka nang umiyak. Nanghihina akong umayos ng upo, kahit nahihirapan pinilit ko ang sariling tumayo saka umagapay kay nanay. Alam kong pilit lang pinapatatag ni nanay, ang sarili niya pero kung nasasaktan man ako ngayon doble o triple pa ang sakit na nararamdaman ni nanay ngayon. Sila ang palaging magkasama ni tatay sa araw-araw, alam ko kung gaano niya kamahal ang tatay ko. Tara, nak, lapitan natin si tatay. Dahan-dahan akong humakbang kasama ni nanay.
Nanginginig ang tuhod ko pero kailangan kong labanan, hanggang sa makalapit kami sa kabaong ni tatay. Muling nag-uunahan ang mga luha ko pagkakita ko sa mukha niya. Malungkot ang mukha ni tatay. Siguro kung siya lang ang papipiliin, hindi niya kami iiwan ni nanay, alam ko kung gaano niya kami kamahal. Nagkita pa tayo kagabi, dinalaw mo pa ako. Walang lakas kong sabi, ang sabi mo isasayaw mo pa ako sa birthday ko, pero bakit hindi mo ako hinintay? Kung alam ko lang na mangyayari to sana hindi na lang ako lumayo sa inyo. Sana mas marami ang oras na nakasama ko kayo ni nanay. Naramdaman ko ang mahinang haplos ni nanay sa likod ko. Paano na kami ni nanay ngayon? Ang lungkot-lungkot naman ang salubong para sa debut ko, tatay. Sa nanginginig kong kamay marahan kong hinawakan ang salamin ng kabaong saka dahan-dahan akong yamakap dito. Siguro pinagod mo ang sarili para sa mga handa ko, di ba sabi ko naman sa inyo kahit tayong tatlo lang ayos na ako. Hindi ko kailangan ng magrebong handa tay, kung kapalit naman ay buhay mo. Sana hindi ka na lang pumunta sa dagat. Sana hinintay mo na lang ako, sana hindi na kayo nag-abala pa para sa magiging handa ko. Tatay ikaw lang sa kasinanay ang kailangan ko. Ayoko sa mga handa ninyo kung wala kayo, ayoko tatay, ayoko. Mahal ka ni tatay anak, huwag mong sisihin ang sari, naputol ang sasabihin ni nanay dahil biglang nagkagulo sa paligid. Bunso, anong ginawa nyo kay Bunso? Malakas na sigaw ni Tita Mina. Luhaan pero matalim ang mga matang nakatingin sa amin ni nanay. Sa likod niya si Tito Alfred na nakasunod sa kanya. Mabilis akong umayos ng tayo, pumwesto sa harap ni nanay dahil alam kong susugurin sa kasasaktan niya na naman ito. Hindi na ngayon dahil hindi na ako papayag. Mina, wala na si Andrew. Iniwan niya na tayo kaya please lang wag kang manggulo. Mahinang saad ni nanay pero inisang hakbang kami ni tita. Mabuti na lang mabilis kong naiharang ang aking sarili kaya hindi niya naabot si nanay. Mga wala kayong kwenta, namatay ang kapatid ko dahil sa inyo. Puro pahirap ang dinans niya dahil sa inyo, hanggang sa huling sandali ng buhay niya kayo pere ang iniintindi niya. Mga animal kayo, mapagsamantala, kayo ang pumatay kay Bunso. Sa bawat sigaw ni tita ay may kasamang hampas na pilit kong sinasalo. Pinipigilan siya ng asawa pero nagwawala ito sa sobrang galit. Kayo ang pumatay kay Andrew. Kung hindi dahil sa inyo buhay pa sana si Bunso ngayon. Doon ko na hindi napigilan ang sarili, malakas kong naitulak si tita dahilan ng muntik nitong paglabuwal kung hindi lang nasalo ng asawa. Wala kang karapatang sabihin sa amin ng nanay ko yan. Kumakbang ako palapit sa kanya. Sa mga oras na nawala na ang lahat ng respeto ko kay tita. Wala akong pakialam kung magalit siya sa amin. Hindi mo alam kung gaano kamahal ng tatay ko si nanay, dahil puro galit ang nasa puso mo. Baka nakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit lumayo ang tatay sa inyo. Ikaw ang dahilan kung bakit mas pinili ni tatay na magpakahirap kasama si nanay, dahil sa paninira mo sa kanila. Bastarde ka, malakas niyang sigaw sabay sampal sa akin pero nasalag ko ang kamay niya. Mabilis ko itong hinawakan sa kamalakas ko siyang tinulak pabalik sa asawa niya. Wag mo akong piliting saktan kita tita. Ganting sigaw ko sa kanya. Wala kang galang. Bastos kang bata ka, kagaya ka din sa nanay mo. Susuntukan ko na sana ito pero mabilis akong nahawakan ni nanay. Bastos na kung bastos pero hindi ko hahayaang insultuhan mo kami sa sariling naming tahanan. Tama na ang pangyuyurak nyo sa pamilya ko Mrs. Monte, kung wala kang galang sa tatay ko mas mabuti pang lumayas ka dito sa pamamahay namin bago pa ako tuluyang mawalan ng respeto sa inyo. Mariin kong sabi habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Hindi ito gumalaw sa kinatatayuan niya kahit na hawak na ng asawa niya. Matapang itong nakipagsukatan sa akin ng tingin. Hanggang ngayon Mina hindi ka parent tapos dyan sa galit mo. Biglang salita ni nanay kaya nabaling ang tingin ni tita sa kanya. Nung inakit mo si Alfred may narinig ka ba mula sa akin? Alam mong nanliligaw siya sa akin di ba? Pero anong ginawa mo nagpabuntis ka sa kanya? May narinig ka ba sa akin? Di ba wala? Wala dahil mas pinili kong tumahimik para sa pagkakaibigan natin. Shut up! Alfred loves me. I don't care, Mina. Ganting sigaw ni nanay sa kanya. Wala akong pakialam kung yan ang pinaniniwalaan mo. Why would I care? Si Andrew ang mahal ko. Isaksak mo si Alfred sa baga mo, iyong-iyo siya. Kaya nga binuntis ka niya diba?
Dahil nagmamahalan kayo. Mahal niya ako kaya ako ang pinili niya. He's just making fun of you. Pero ikaw feeling mo lahat ng lalaki na huhumaling sa'yo. Pati ang kapatid ko dinamay mo pa kahit alam mong gusto siya ni Frida. Frida, mahina kong sabi pero napalakas ata ang boses ko, lahat sila ay lumingon sa akin. Biglang umangat ang isang kilay ni tita saka nakakalokong ngumiti sa akin. Yes my dear, Fridamonte, pero bago niya pa ito may tuloy biglang may sumigaw. Tita stop. Sabay kaming napalingon sa may pintuan para tingnan kung sino ang nagsalita. Para pigilan si Tita Mina na ganun na lang ang gulat ko nang makilala ito. Kunot-noo akong tumingin sa kanya. Tama ang dinig ko diba? Tinawag niyang tita si Tita Mina. Lumipat ang tingin ko kay Tito Alfred, malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Wait, Tito Alfred? That was the same name who called him that night, before everything happened. Does it mean? Langga, let me explain, he said as he stepped forward to go near me, but I raised my hand to stop him. Game over, Lagdameo. Get lost. Today is supposed the happiest day of my life, the day that I'll be turning 18. Pero paano ako magiging masaya kung sa araw na ito, hindi ko nakasama ang taong nagbigay buhay sa akin. Tuluyan na kaming iniwan ng tatay ko. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bukas na wala na siya. Si nanay paano niya tatanggapin ang lahat ng to. Ngayon pa lang nadudurog na ang puso ko. Alam ko kung gaano kamahal ni nanay si tatay, iisipin ko pa lang na pagkijasing niya sa umaga wala na ang taong nakasanayan niyang kasama sobrang sakit na. Parang pinaire-piraso ang puso ko para kay nanay. Ang sabi mo isasayaw mo pa ako, kami ni nanay. Ang sabi mo magpa-party pa tayo, pero bakit mo kami iniwan, tatay? I tried my best not to cry in front of my father's wake, but I ended up crying, and sobbing so hard. Muli na namang napuno ng hinagpis ko ang munti naming tahanan. Hindi ako nagtatampo pero hindi pa ako handa tatay, ang sakit-sakit. Sana man lang umabot ka sa birthday ko. Sana man lang naisayaw mo ako tatay. Ito yung pangarap mo diba? Diba excited ka na mag-18 ako? Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa salamin ng kabaong ni tatay. Tila natutulog lang ito, nagpapahinga ngunit bakas ko ang kalungkutan sa mukha niya. Siguro nalulungkot siya dahil kahapon pa kami nag-iiyakan ni nanay. Speaking of nanay, kahapon buong araw lang itong nakaupo sa harap ng kabaong ni tatay. Hindi nagsasalita, buong araw na umiiyak. Kung hindi ko pa ito pinilit na kumain kagabi hindi pa ito kakain. Pero nasaan si nanay? Bigla akong kinabahan dahil simula kanina pagkagising ko, hindi ko pa ito nakikita. Kagabi sa pilitin pa, ang pagpatulog ko sa kanya dahil ayaw niyang iwan si tatay. Pagkagising ko kanina, wala na ito sa tabi ko. Inilibyat ko ang tingin sa paligid, wala si nanay. Sumilip ako sa labas, sila nana, ang ibang kapitbahay namin lang ang nandon. Tiningnan ko din ang pintuan ng tindahan namin nakakakondado ito. Lumabas ako sa likuran kung saan may maliit kaming kubo na tinatambayan nila ni tatay pero wala din siya. Si nanay po. Dama ko ang kaba kahit sa boses ko. I don't like what I am feeling right now pero pilit kong nilalabanan. Naguguluhang tumingin sa akin si nana. Hindi mo ba siya kasama sa silid mo? No. Hindi pwede, mabilis akong pumasok sa kakinatok ang silid nila ni tatay. Tahimik, walang sumasagot. Kinakabahan na ako. Alam kong magulo ang isip ni nanay pero sumasagot ito kapag kinakausap ko. Nanay, sira niya po ta, tawag ko sabay mahinang katok pero wala pa ring sagot. Buksan niyo po ang pinto nay, papasok po ako, malumanay kong sabi kahit na nagwawala na ang puso ko. Muli akong kumatok pero wala pa rin. This time hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sobra na akong kinakabahan. Nanay, please si Langga tanay, buksan mo po ang pinto, pagmamakaawa ko pero ganun pa din. Hinanap ko ang ekstrang susi sa lagayan wala ito doon. Please tulungan niyo ako. Kailangan kong buksan ang silid ni nanay, pakiusap ko kay nana na nasa likod ko. Mabilis na lumabas si nana, pagbalik niya kasama niya na si tatang saka isa pang kapitbahay na may dalang martilyo. Tabinak, sisirain natin ta. Agad akong tumabi.
Sa bawat hampas ni Tatang sa pintuan palakas ng palakas din, ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko na napigilan ng mapaiyak dahil kinakabahan ako na baka may masamang nangyari kay nanay. Please no. Hindi ko kaya. Ilang pukpok pa ginawa ni na tatay sa pintuan bago ito nasira sa kanabuksan. Pagkabukas ng pintuan, nagmamadali akong pumasok pero, nasa bangad pa lang ako para na akong nanigas sa aking nakita. Si nanay nakahiga sa kama nila ni tatay yakap-yakap ang mga damit ni tatay habang nakapikit ang mga mata. Natutulog lang si nanay diba? Pagod lang siya kagabi kaya siya nakahiga ngayon diba? Miss niya lang si tatay kaya tahimik diba? Ayaw niya nang maingay kaya siya hindi kumikibo diba? Nay, mahina kong tawag sa kanya. Hindi ito gumalaw. Lumapit sa akin si Nana na marahang, hinaplos ang likod pero dinig ko ang pagpipigil niyang umiyak. Nanay, gising na po, kailangan niyo na pong kumain, konti lang yun kinain mo kagabi, dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Nanghihina ang mga tuhod ko na nagsimula nang manginig ang katawan ko pero pinilit ko ang sariling makalapit kay nanay. My nanay is just sleeping peacefully, siguro pagod ito nitong mga nakaraang araw dahil sa nangyari kay tatay. Kawawa naman ang nanay ko. Inayos ko ang kaunting buhok na tumabon sa mukha niya. May nanunuyong luha pa sa mga mata niya. Maingat kong pinalis ito, pero wala akong naramdaman kahit kakaunting kilos man lang mula sa kanya. Nanay, gising ka na po. Kakain na tayo, Nay. Hindi pa rin po ako kumakain, dahil gusto ko sabay tayo, malumanay kong tawag sa kanya, gaya na kung paano niya ako gigisingan. Umupo ako sa tabi niya, hindi pa rin ito gumagalaw. Hinawakan ko ang kami ni nanay, ang lamig. Tiningnan ko kung nakabukas ang bintana pero hindi naman. Nanay, wala pa pong bumabati sa akin ng happy birthday. Birthday ko na po, Nay. Ikaw po sana ang gusto kong unang babati sa akin, dahil wala naman na si tatay. Patiin niyo na po ako, Nanay. Ang dami ko nang sinabi pero bakit parang hindi niya ako naririnig? Natutulog lang naman siya diba? Nay, gumising ka. Hindi na ako natutuwa, Nay. Birthday ko po ngayon, huwag niyo naman akong biruin ng ganito. Maranak, hindi na natuloy ni Nana ang sasabihin saka mahigpit niya na akong niyakap saka malakas na umiyak. Naguguluhan akong tumingin kay Nana. Bakit po kayo umiiyak, na? Pero bago pa makasagot si Nana unti-unting nag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. Pakiramdam ko naman hidang bigla ang buong mukha ko saka nanghihina ang buong katawan. Hindi, malakas kong sigaw. Nanay, gumising ka, birthday ko ngayon, Nay, birthday ko, please gumising ka. Nana, gisingin mo si nanay please, gisingin niyo, parang awa niyo na gisingin niyo ang nanay ko, nagwawala na ako sa loob ng silid, marami nang nakasilip pero si nanay hindi pa rin gumagalaw. Tatang, maawa ka, tulungan niyo ako, nanay. Nanay ko. Hanggang sa lumapit si tatang sa kabinuhat si nanay. Dalhin natin sa hospital, baka maagapan pa. Anong maagapan? Natutulog lang ang nanay ko, natutulog lang siya. Babatiin niya pa ako pagkagising niya kaya hindi pwedeng hindi siya majay gising. Nanay please, gumising ka nanay ko. Si baby lang gata. I was crying the whole trip, to the hospital. Hindi ko alam kung kaninong sasakyan ang sinakyan namin, dahil iyak lang ako ng iyak habang nakayakap kay nanay. Hindi ako bumibitaw sa pagkakayakap sa kanya habang kalong siya ni tatang. Takot na takot ako na baka kapag bumitaw ako sa kanya ay tuluyan na siyang mawala sa akin. Pagkarating sa hospital, agad na may sumalubong sa aming mga nurse saka doktor. Mabilis nilang dinala si nanay sa stretch saka pinasok sa isang silid. Gusto kong sumama sa loob pero hindi ako pinayagan. Iyak lang ako nang iyak sa labas. Si Nana ang nagpapakalma sa akin, pero hindi ko kayang pakalmayan ang sarili ko. Sinong kamag-anak? Mabilis akong tumayo nang lumabas ang doktora na nagtanong sa amin. Ako po ang anak. Kumusta po ang nanay ko? Gising na po ba siya? Maayos po ba ang kalagayan niya? Sunod-sunod kong tanong sa kanya pero malungkot lang itong tumingin sa akin. Pwede na po ba kaming umuwi, Dok? Naghihintay kasi ang tatay ko sa bahay, walang nagbabantay sa kanya doon. I'm sorry, miss, we did everything we can but your mother is. No, I caught her, shaking my head continuously. You're joking right?
Umakbang ako palapit sa kanya sa nanginginig ang kamay kong humawak sa kamay niya, ayos lang po ang nanay ko diba? Nagpapahinga lang siya saglit, uuwi din kami mamaya kapag malakas na siya, diba? I'm sorry, she whispered. No, I don't want to hear your sorry doc, please tell me, my mother is just resting right. Doc please nagmamakaawa ako, sabihin mo sa aking nagpapahinga lang ang nanay ko. I'm sorry, but your mother is gone, halos pabulong na nitong sagot sa akin.